Hello Team Authentic all over the world! Sa pagpapatuloy ng ating anniversary serye, bumalik tayo dito sa The Maldives! And in this episode, ipapakita namin sa inyo sa worth 15,000 lang a night, makakapag-stay na kayo sa isang overwater villa dito sa isang exclusive island sa Maldives. This video is sponsored by Airalo. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, subscribe na! Ano pang gagawin? Tara na! Go with me, Mel! I just want us to go. Drop everything and just go. Hello everyone! Good morning! Yes! We are back here in Maldives! Ito yung para doon sa palagi nagtatanong, saan ba kayo nag-stay nung private island na yan? Bakit hindi namin makita? Kasi that time nga, hindi pa kami nagbablog. So siguro, dininig ni Lord yung mga tanong ninyo. Ay, tanong kayo, padali. Papuntayin natin ulit si Enzo and Papuntayin Mel. natin sila doon. Bigla namang nag-sale. Kung malalaman nyo lang kung magkano lang namin to nakuha. Nako, talaga namang jackpot tayo. Imagine, sa halagang less than 15,000 a night, makakapag-stay na tayo sa overwater villa na nasa private island. Yung pag-stayan natin, kung ano talaga yung pinag-stayan namin nung first time namin dito sa Maldives. Ito, Tulhagiri. Hello? Tulhagiri? Okay. Tara. Di ba may naghihintay na sa atin? Ang kaibahan dito, ito yung transfer natin para siyang shared boat. Kasi nga, syempre, sama-sama na lahat kung ilan yung guest. And ito, hindi to kasama dun sa binayaran natin. Room na room lang yung 15,000. And of course, yung half board na tinatawag. Etong transfer natin ay 110 USD Per head. Yun. Yes, round trip transfer. So ayan, para ma-budget nyo. Mamaya bibigyan namin kayo ng breakdown bago tayo matapos. Tara na! Diretso na tayo sa private island. We are so excited na this time kasama na namin kayo. And this time, may papakita na namin siya sa inyo. At hindi yun. Mas mura natin siyang nakuha this time. Umami ka, nakakamiss maglakad dito. Yes! Tignan na natin ulit yung dagat dito sa airport pa lang. Para sumanib na rin kaagad sa inyo yung espiritu ng Maldives. Heto na. Na-miss nyo ba to? Eto na siya. Wala pang 1 year nung huli tayong pumunta dito. Grabe. God is good. Nandito ulit tayo. Di ba? Ang ganda. Sorry naman ha. Punta na tayo sa ating speedboat. Going to Tulhagiri. Mga 20 minutes speedboat ride lang siya. Kaya malapit lang. And mura pa kung tutuusin yung transfer. Kasi kapag malayo, naku, mas mahal siya. Tapos yung iba, kailangan pa ng seaplane. And bago tayo magpatuloy, gusto muna namin sa inyong ipakilala ang aming bagong partner while traveling abroad. Yan ay ang Airalo. Like us na nagta-travel ng multi-country, hindi na natin kailangan bumili pa ng more than one eSIM. Katulad na lang ng ginawa natin nang pumunta tayo sa Bangkok, Thailand, Phu Quoc, Vietnam, and nung dumaan din tayo sa Kuala Lumpur, Malaysia. Isang eSIM na lang ang ginamit namin. We just downloaded the Airalo app and then pagpunta nyo doon, meron kayo doon pagpipilian, just click regional and then Asia. 18 countries kaagad yung pwede ninyong paggamitan ng iisang eSIM. And for as low as 5 USD or equivalent to 270 pesos, meron na kayong data. Good for 7 days. Even now here in the Maldives, Airalo pa rin ang gamit natin. Meron na tayong 20 GB data. Good for 10 days na.
Whether mag-share tayo ng mga photos natin of beautiful beaches, mag-check tayo ng mga good reviews ng restaurant, at maghanap ng mga magagandang snorkeling spots, Airalo has been an absolute lifesaver. And tignan nyo naman, kahit nandito tayo sa remote island, maganda pa rin yung connection. And hindi na kayo mag-worry pa na maghanap ng physical SIM card. Kaya ang Airalo ay affordable, convenient, and reliable. And ito pa ngayon ang good news, mag-download lang kayo ng Airalo app, gamitin nyo na yung promo code namin na Go With Mel or scan nyo lang to QR code para magkaroon kayo ng additional $3 discount. So ano pang gagawin? Like us, make Airalo your partner in traveling too. And July na guys ha, kaya asahan nyo na mas maalon na rin dito. Habagat season kumbaga sa kanila din. That's why nga siguro mas mura yung flights at saka mga hotels. Maalon talaga siya. Ay, grabe yung alon. Dito na lang tayo. Ayun, dito tayo. Sa unahan lang. 5 lang tayong guests na sinando. Ay, thank you. Put your hand and sit. Sorry. Ano ba yan? Vlog pa more. Thank you. Hala ko medal. Charot. Bakit ng life vest, no? Ayan na. Nafe-feel na talaga namin. Ayan yung kaibahan kapag ka nag-private island kayo. Siyempre, mas iba yung experience. We are ready to go. Tulhagiri. See you in 20 minutes. Diba? Thank you. Ayan. Na-miss nyo ba to? Super na-miss namin to. And now, makakasama na namin kayo sa private island experience natin. We are so happy and excited. Grabe yung alon. And then, meron pa siyang free water. Grabe. Kailangan mong bumabukan sa buhay. Oo. Oh, ayan. Ito yung murang season. Kaya nyo ba to? And after ng super bumpy ride, nandito na tayo sa Tulhagiri. Oh my gosh, ang laki ng pinag-iba niya, best, no? Merong mga bago na overwater villa. Noong unang punta namin, parang wala pa to. Kaya doon kami sa medyo lumang side. Tara na! Grabe, alon. Ay! Thank you. And we are here! Hindi na namin mabidyo yung pababa kasi kailangan mo talagang kumapit. Ayan, tapos yung gamit natin, kukunin na nila. Sila ni Bal. Hello! Tara na. The iconic lakad dito sa private island. Umikot-ikot ka na, Bes. Ikot na. Babalik tayo mamaya. Of course. Ang ganda. Tingnan nyo naman yung tubig. Diba? Sino na nakakamiss ng Maldives? Oh, eto na. Kasama na talaga namin kayo. Oh my gosh. Eto, meron talaga to before. May picture tayo dito, best, di ba? Ito, yung swimming pool na to. Pero may nakikita pa ako na bago na meron na naman silang swimming pool. Dito yung room namin before, doon. Sa medyo brown. Hindi, yung brown na brown yung kulay. Tapos ito ngayon yung bago yata itong room na to. Ito mga overwater villa or bungalows. Tara. Welcome to Tulhagiri! Grabe, nanumbalik lahat. Yung ating memories. Yes! Yung first time namin sa Maldives, tapos dito kaagad tayo. Ito kaagad yung experience natin. And guys ha, ito kasi yung pinakamura. Sa lahat na nakita namin kahit before, ito yung pinakamurang merong overwater villa or bungalow. Dito muna tayo sa restaurant. Kasi dito yung magiging parang reception area. Ayan. O, beso, bibigyan ka ng towel.
Hi, thank you. May pa-towel. Sobrang nakaka-refresh. Ay, ito na yung hinihintay ko. Wag mo nang tignan. Wag mo na magpahalatang hinihintay natin. Kaloka ka no? pa rin ba? Ano, pahalata namang hinihintay natin. Hintayin pong abot sa atin. Ano sige, pag inawat, pagkakano, Oo, ako daw kaya magugulat tayo pag inabot. Hindi ko nyari natin na-expect na meron. Oh my gosh. Hi, thank you. Arte. Kunwari hindi alam. Thanks. Ito pa din siya. Yan. Cheers. Cheers! Ang pagbabalik sa Tolhagiri. Matapang, lumalaban. Grabe. Ay, nakakatuwa, no? Kasi kapag, syempre, nanggaling ka na rin sa isang lugar, tapos na-enjoy mo siya, and then, nabigyan ka ulit ng chance na bumalik, iba yung feeling. Feelings. Oo, kasi parang nanumbalik yung saya mo before. And then, looking forward ka na ma-experience mo ulit siya. For another experience. And let's go! Pwede na tayong mag-check-in. It's 1:50 in the afternoon. Dapat 2 p.m. pa, pero ready na daw yung room natin. Tignan nyo naman yung tubig, guys. Tell me, paano kayo hindi magpapabalik-balik din sa The Maldives? Diba? So last time yung room nga natin, yung kahoy, yung brown na brown. So ngayon, at least, naiba siya. Grabe, no? Ang iconic nito. Oh! Nakakatawa. Dito tayo galing. Tayo nga yung pinakadulo. Tapos, ang tawag niya, dito daw yung back door. Pero para sa atin, yan yung front door. Ito, yung tinuturing nilang front door. Di ba? Ito na kaagad. Hindi na naman kayo surprise. Oh. Di ba? Ito na kaagad. Mababaw siya, oh. Oh, dito tayo. Magmumuni-muni. Welcome sa our room! Oh, yay! And eto na nga yung ating overwater villa. Papasok pa ba tayo ng room? Wag na, dito na lang tayo. Tingnan naman kung ito ba naman yung view ninyo, di ba? Apaka-instagrammable. Siguro dito pala mga 100 pictures na yung pwede ninyong kunan. Ang ganda ng angulo mo dyan. Oo. Anggulo pa natin. Charot. So tara, dito na tayo. Ayan. Ang sarap din ditong tumambay. Meron tayo ritong beach beds. And then, pakita namin dito. Tignan nyo naman. Ang laki ng mirror. Ito yung magiging pinaka, kumbaga, wall natin. Di ba? Tama? Oo. So, kitang-kita natin yung labas talaga. Pero pag dito ka pala tumingin, hindi masyadong kita yung loob. O, tara na, pasok na tayo. Here's our room. Grabe. Nung nakita kong mura siya, sobrang nangatog na kaagad ako. Kasi alam ko, hindi ito yung room na napag-stayan namin before. Yung room kasi napag-stayan namin before, as in yun yung lumang part. Alam ko na ito, yung itsura niya pa lang, alam kong bago. Kaya sabi ko, go na natin to. Kaya pati sa Enzo, gulat na gulat siya nung nakita. Ito sinasabi namin sa'yo, tingnan nyo naman yung view natin. Diyos ko. Tingnan nyo naman yan. Diba? And then, po tayo rito, o kape-kape. Hinahanap ko kasi sabi ko, ang kaibahan doon meron siyang parang glass table. Ito naman pala. Alam nyo, last time nakakita kami dito ng shark. Nakaganyan lang kami dyan, nanonood kami dyan. Oh, ayan. And then, nandito yung kanilang cabinet. Ang ganda din, oh. May safety deposit box, and then may life vest. Life jacket, pwede tayong maligo, mag-swimming. Bakit na nakagad namin sa inyo to? Dati Dati kasi hinuhuli namin minsan yung kama kasi pakiramdam namin, isa yun sa pinakamagandang part. Ngayon nakita nyo na kagad yung pinakamagandang part. Ayan, oh. Diba ang ganda ng kama natin? King size beds. O dito pa lang, oh. Diba? Instagrammable na. Ito pa lang, arte-arte pa lang dito. And then of course, nandito yung ating mirror. Merong mini fridge na walang laman. Ito yung tubig namin kanina, binigay doon sa, binigay doon sa bangka. Hindi na namin ininom kasi nga mahal ang water dito. And then, at ito sabi namin sa inyo, may baon kami. Nagbaon kami ng Pringles, meron kami KitKat, merong DQ. And then, provided naman nila yung mga coffee. Ang dami naman.
Kung akala nyo tapos na ang pasabog, wait, there's more. Tara! Ito yung kanilang CR! Grabe, sorry naman, mga talaga kami. Ang ganda talaga. So, meron ditong bathtub, of course. And then, merong his and her. And then, ano to, Bes? Nakita mo ba to kanina? Toilet. Ay, oo, ito yung pinaka-toilet. So, okay naman, Kerry. May bidet. Ito yung bathtub. And then, ito yung shower. Oops, nalagpasan pa natin. Of course, merong bathrobe. Ito na. Paglabas natin, meron pa siyang outdoor shower. O, taray, no pa outdoor shower. Oh, ganda, di ba? Tapos, ito na nga yung sinasabi kanina na backdoor. So, pwede tayo ditong lumabas. Paglabas natin, tcharan! Ito na kaagad! Grabe! We were so happy talaga, promise. Ang ganda talaga. O tara, dahil nasa pinakadulo tayo, ito yung lagi nating lalakaran. Diyos ko, kung ito ba may lalakaran mo araw-araw? Di ba? Kahit mga 10 beses ako magpabalik-balik dito. Mag-stay nga pala tayo rito ng 2 nights. Kasi yung totoo kapag overnight, hindi mo rin siya masyadong mai-enjoy. Ayan. Woo! Ganda, no? And sa totoo lang, ito pa lang, worth it na. Ngayon naman, ikot namin kayo sa buong resort. Maliit lang tong resort na to. Kaya, madali natin siyang may ikot. Pagdating doon, hindi muna siguro kami magbablog. Kasi may mga makakasalubong tayong mga foreigners. Minsan kasi gusto nila privacy. Mabait naman pala sila. Sila ba yung naunang mag-hi and hello? Ayan. So yun din, minsan no, kapag ka nasa lugar ka talaga na puro turista, masarap din talagang yung makikipagpansinan ka, yung madadaanan mo, parang bibihira yung kunyari magkakasalubong dito, yung hindi mamamansin. Bihirang-bihira yun. Usually talaga magkakapansinan. Guys, papasok na tayo ng island. Island talaga yun, no? Ganda! Tara, unahin natin yung pool area. Ito yung kanina, yung resto. Pakita na lang din namin sa inyo yan kapag kumain na tayo. Then of course, meron sila ditong mapa. Ito yung itsura niya. Hindi ganito yung itsura niya before nung una kami pumunta. Tapos ayan, no, meron pala mga corals. Kapag marunong talaga kayong lumangoy, ayan, no, meron ditong turtle. Kung saan makikita yung mga turtle, mga shark. May dolphins din. Oh, may dolphin. Tayo, nandito kasi tayo sa... Nandun tayo sa malayo. Sa beach. So, dito tayo. Punta tayo rito sa side na to. Tara. Ikot talaga siya. Let's go. Pakita lang din namin sa inyo yung pool area. Ito yung pinaka pool area. Paborito rin namin tong tambayan before. Ang ginagawa namin, bago mag-breakfast, swimming muna kami, papagutom muna kami ng very light. And then, ito yung pool. Ayan. Tapos, ito yung magiging view nyo. Ayan ang view.
Ganda ng view, no? Paghintay ka lang dito ng sunset. O tara, lakarin pa natin to. Ito yung mga ganitong moment at lugar. Worth it to lakarin at isama ng buong buo sa vlog. O basta, no lifeguard on duty ha. Huwag kayong lolo-kolok. Nandito na tayo sa beach. Ganda ng kulay ng tubig talaga. Grabe. And then, ito yung mga beach villa. Mga beach villas ang tawag dyan. So, mas mura yan ng kaunti. Ay! O, nakita nyo ba yung alon? Grabe. Tingnan nyo naman kung gaano kapino yung buhangin. Actually, mas marami nga ngayon naka-stay, no? Oo. Nung kami kasi, nung una namin stay dito, 2019, mas Or kaunti. baka kasi nung time natin, hindi tayo lumalabas kasi talagang ginugol natin yung time natin sa villa. Oo. So, ganito lang yan. Ito yung magiging nakakalito, just in case lang na mag-stay kayo sa overwater Water villa, lalo na kung overnight lang. Kasi kami that time, nakuha kasi namin siya ng 29,000 for one night. Ito nga kasi, tignan nyo naman, almost 30,000, pero for 2 nights na yon. Parang 50% yung ibinaba niya. So, ang iniisip namin that time, ay hindi, kailangan namin sulitin yung kwarto. So, yung ganyan. binayad natin ang Diba? mahal. So, ito yung hindi namin na-enjoy. Alam nyo ba, wala akong naaalala na nagtagal kami dito sa beach. Para mga 10 10 minutes lang. Picture, Tapos ganun tapos lang. na. Guys, in just 5 minutes. O sige, less than 10 minutes, may ikot nyo na yung buong island. Ganun lang siyang kaliit. Grabe sila. Ang gagaling kasi nilang lumangoy. Kaya kahit sa medyo malayo, pakita lang din namin sa inyo yung tubig dito mismo. Tingnan nyo naman yung kulay ng tubig. Diyos mio. Diba? Ganda talaga. And ito, pinong-pino talaga. Oh. Grabe. Tulhagiri is such a paradise. Gusto nyo yun? Tara, pasok naman tayo sa bandang gitna. Ang advantage lang, kapag ka dito kayo sa beach villa, as in pag-step nyo sa labas nyo, beach ka agad. Oo, kaya nga. Kaya yung mga foreigners, actually, mas gusto nila yun. Ang pumupunta lang naman doon sa overwater villa, usually yun yung mga nag-honeymoon, ganyan. Or yung katulad natin, na gusto lang natin munang ma-experience. Pero sila gusto nila yung ganun. Tayo din naman, diretso naman tayo. Diretso dagat nga lang. Hindi naman tayo marunong lumangoy. Pasukin natin tong mga ali na to. Tignan natin kung ano ang ganap dito. Ito yung parang garden. So, tara. Pero, wala silang ganong room. Kumbaga, yung pinaka-room nila, yung pinaka-room nila, yung pinaka-back door, garden. Tapos, yung pinaka-front door nila, beach na yun. Ganun siya. Wala talaga siyang room na na garden villas. Guys, maliit lang siya. Kaya lang, ang dami mong stuff na gagawin. Katulad nito, ngayon lang namin nalaman na meron pala ritong beach bar. At may nakita nga kami, may nakalagay na sandbar. May sandbar din pala dito. Diba? Dahil sa hindi kami nag-ikot last time, hindi namin lahat alam to. Ang pakamit naman ng sun, Ayan. bar sa sun. Okay. Hindi sa sun, bar sa sun. Ayan. Ay! Dito nakaharap yung sunset. Ayan. Naghihintay na rin sila ng sunset. Diba? Grabe. Ay, dito yung buhangin ng grabe, guys. Ito talaga. Buhangin check talaga tayo rito. Hindi pwedeng hindi. Gusto naming makita ninyo yung difference ng buhangin dito. Bes, dali pakita mo. Sorry, excited na naman ako. Kasi tignan nyo yung buhangin. Kung gaano kapino. Gari ka, Pilipinas. Uy, grabe to, Ang pino ng buhangin dito sa part na to. Grabe. Grabe. Huwag na natin i-video doon. Grabe, ang daming tao doon. Naghihintay ng sunset. Kaya, baka gusto na ng privacy. And then dito, meron ditong beach volleyball. And dito kami naka-stay before. Ito yung pinag-stayan namin. Ito yung mas maliit, tapos mas luma na area na kasi to.
Kaya- Kahoy siya, no? Yes, kahoy na kahoy to. Kaya nung nalaman ko na merong bago, tapos nakita ko na ganun yung presyo, ay nako, hindi na talaga ako nagdalawang isip. Nauna naming i-book na naman yung accommodation. Tapos nagdasal na lang ako. Sabi ko, sana medyo mura yung pamasahe. Dininig naman. Grabe lakas mo kay, kay Oo. Lord. Bigla namang ang mura ng pamasahe at ang nakuha pa natin Malaysia Airlines. So yun, di ba? Siguro nga kasi off-peak season to eh. Kaya ganito siguro yung presyuhan. So, kumbaga sa episode na to, gusto na namin sa inyo uling ipakita na talagang super smooth pumasok dito sa Maldives. And then, gusto lang din namin kayo magka-idea na kahit on a budget, kayang-kaya ng budget natin, pwede nating ma-experience ang private island resort at mag-stay sa overwater bungalow or villa. Diba? So, yun lang yun. And then, bukas, or sa susunod na vlog natin, ipapakita naman namin sa inyo yung the whole experience. Ano ba yung pagkain, tapos yung amenities, i-enjoy na talaga natin. And at the end of the day, bibigyan namin kayo ng tip, talaga bang sulit na mag-stay sa mga private resort? So ngayong gabi, ipagdadamot muna namin sa inyo ang experience. Nanamnamin muna namin, guys. Yes, magbe-beach muna kami ngayon, maghihintay ng sunset, and then magsuswimming. May schedule nga kami. 5:30 to 6:30, beach kami. Tapos 6:30 to 7:30, magsuswimming. And then 8 o'clock, dapat nasa dinner na tayo. Diba? Ganda talaga, oh. Actually, kahit ito naman, yung pinagsaya namin na luma, maganda pa rin naman siyang tignan. Pero syempre, as compared sa ngayon, mas maganda di hamak yung ngayon na overwater bungalow natin. Nagpunta ng Maldives sa private island para magduyan-duyan. Why not? Bawat sulok ngayon, i-enjoyin natin. Lahat ng hindi namin na-enjoy nung una naming punta dito, i-enjoy natin ngayon. Diba? Actually, sa totoo lang, super worth it siya. And then lalo na nga kapag sinuwerte-swerte kayong katulad namin. Guys, kasi grabe, gawin nyo lang yung technique ko. Wala akong ibang ginawa araw-araw, gabi-gabi, kundi mag-search ng murang flights, murang hotels, ganun talaga siya. Kasi makatipid ka halimbawa ng murang flights, yung hotel, tsaka mo na isipin. Oo. Same thing kapag ka nakabook ka rin naman ng murang hotel, tsaka mo na rin isipin yung flight. Ganun lang naman yun. Ay grabe, pag sinuwerte ka, eto na yung may experience ninyo. Grabe, no, God is good talaga kasi para sa atin Yes. talaga to. Kasi nakakuha tayo ng murang flights, pati murang hotel. Yes, and then lagi yung tinatanong kung ano yung hotel na, yung anong resort namin Oo. before. O eto na yun, kasama na namin kayo, kaya sobrang special siya sa amin. So yes, napakita na namin sa inyo yung pinakabuong resort. Hindi naman sa inyo pakita yung iba kasi nga merong mga tao. So hindi buong resort, almost buo. And then ipakita na rin namin sa inyo yung room. And then nakita nyo rin naman siguro kung ano rin yung naging view natin. So imagine niyo yun, sa halagang 14,000 plus. O sige, 15,000 na natin a night, good for two. Meron na kayo doon kasamang breakfast and then dinner. Pareho yung buffet. Yun na yung may experience ninyo. And then syempre, i-add nyo lang doon ang hindi doon kasama, yung 110 USD or para equivalent siya ng mga nasa 6,000 plus pesos per head na round trip boat transfer. Again, walang direct flights from Manila going to the Maldives. So, ang gagawin nyo talaga, maghanap kayo ng connecting flight. Pwede kayo sa Bangkok, and then, alam ko, Hong Kong, Singapore, meron. Pero ang pinakamurang nakita namin kung dadaan kayo ng Kuala Lumpur. And ano ba yung requirements dito sa the Maldives? Ngayon pa lang, uulitin ko na ulit, ha? As in, wala po talaga. Kailangan nyo lang talaga ng online declaration. Visa-free po tayo dito. Wala po talaga tayong visa. As in, yung Philippine passport
passport lang natin, tatatakan kaagad nila yon. Wala silang hahanapin sa inyong visa, walang visa on arrival, wala kayong visa i-apply bago kayo pumunta rito. As in wala. Again, walang visa. Visa free dito sa The Maldives. And ilalagay ko na lang dito yung online application para doon sa declaration. And then kapag naka-fill out na kayo na ito yung kailangan nyo. Yung QR code na to. Pagdating nyo naman dito sa The Maldives, wala naman, hindi naman nila to hahanapin. So yan, ganun lang talagang kasimple pumasok dito sa Maldives. Ang kailangan lang talaga, budget. Kaya dapat makatsyempo tayo ng mga sale. So yes, so kamusta? Na-enjoy mo ba siya? Wala pa tayo ditong 24 hours. Ako bagay, ito pala yung arrival natin. O mas pakiramdam ko mas may enjoy natin ngayon yung Tulagiri kasi nga 'di ba, unlike before as ninamdam lang namin yung room namin. Ngayon lilibutin talaga namin. Ultimo duduyanan talaga namin. Yes! So maraming salamat po sa panonood ninyo. Sana po napahappy uli namin kayo dito sa ating anniversary serye. And bago tayo magtapos, of course, gusto lang uli namin magpasalamat sa Airalo for sponsoring this video. Again, mag-download lang kayo ng app, gamitin nyo itong promo code namin na Go With Mel, or scan nyo lang tong QR code para magkaroon kayo ng additional 3 USD discount. And with that, magkita-kita ulit tayo sa mga susunod pa nating Maldives Travel Vlogs! Bye everyone! Mwah!